Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano i-register ang inyong mga driver's license sa LTO portal online. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para makapag-register tayo, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin itong LTMS portal under ng Land Transportation Office. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa LTMS portal. So kung meron na kayong account, mag-login na kayo, pero for sure wala pa kayong account kasi pinapanood nyo ang video na to, kaya magre-register pa tayo. So i-click lang natin itong register now. At may makikita po kayo ditong Terms of Agreement. So basahin nyo na lang po lahat yan hanggang sa pinakababa. At kung tapos nyo nang mabasa, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng Yes, I accept para ma-checkan. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng security code. So kung ano po yung makikita ninyong code na nandito, yun po yung ilalagay ninyo dito. So make sure lang na tama yung ilalagay ninyo kasi minsan hindi talaga mababasa. So kagaya lang nito, ZMAQQ yung pagkabasa ko sa code na nandito. Pagkatapos kinlik ko na yung next, ganito po yung nakita ko. Hindi ako nakaproceed, then may nakalagay sa taas na encoded security code is wrong. So kapag ganun po, mali yung code na na-enter ninyo or hindi nyo mabasa yung code na nandito, pwede nyo pong i-click ang refresh security code. Then mag-iiba na po yung code. Then kung kagaya niya, nababasa nyo na, pwede nyo na pong ilagay dito yung code. Then i-click nyo na ang next. At may makikita po tayong ganito. So dito, piliin na lang natin itong enroll as an individual. At mapupunta na tayo dito. Then dito sa baba, may makikita tayong do you have a Philippine driver's or conductor's license? At dahil nandito tayo para i-register yung driver's license natin online, so i-click natin itong yes. At marami ding nagtatanong sa previous videos ko, paano daw kung wala silang conductor's license, driver's license lang ang meron sila. So pwede pa rin po kayong mag-proceed kahit driver's license lang or conductor's license ang meron kayo. Basta kung meron kayong driver's license or conductor's license, kahit alin dyan, pwede nyo pong i-click itong yes. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So kailangan nating fill upan lahat ng mga nandito. So una is yung driver's license number. Pagkatapos expiry date. By the way guys, makikita nyo po yung license number sa harap ng inyong lisensya. Kung merong mga dash, ilagay nyo po. Then yung expiry date ay katabi niya. So nandito din po. So ilagay nyo ng tama. Make sure na hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ninyo. At dito naman sa baba, maglalagay kayo ng serial number. So makikita po yung serial number sa likod ng inyong lisensya. So bali nandito po itong 00, may numbers po dyan. Yun po yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos dito sa baba, huwag nyo na pong fill upan itong conductor's license kasi driver's license lang naman po yung ipaparegister natin. So skip nyo na lang po yan. At kung okay na at na-fill upan nyo na lahat, na double check na, i-click nyo na po itong next. At kung hindi kayo nakaproceed, i-check nyo sa taas ng inyong LTO portal. Baka may nagkulay dilaw na kagaya nito. The driver's license details do not match. So kailangan nyo pumunta sa pinakamalapit na LTO branch sa inyong lugar. So kadalasan pong problema, ganito po. The driver's license you have entered has been registered. So ibig sabihin yan, naka-register na kayo sa LTO portal or baka na-register na ng LTO officer nung kumuha kayo ng driver's license. So kung ganito yung problema ninyo, kung magre-register kayo ng driver's license ninyo, isearch nyo na lang po itong ginawa kong video, driver's license registration problem. So bali may dalawang paraan akong tinuro dyan, so mariresolve talaga yung problema sa registration ninyo. Pero kung okay naman yung registration ninyo, automatic na makakaproceed na po kayo dito. So merong pangalan ninyo dito, tapos date of birth. So i-double check nyo na lang po maigi kung tama ba lahat yung mga nandito. At pagkatapos dito na tayo sa baba sa pag-fill up ng mother's maiden name. So ilagay nyo na lang po yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. So take note, mother's maiden name po yung ilalagay dito.
At kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng contact information. So dito kailangan yung ilagay yung email address at confirmed email address. Make sure guys active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng link doon para makaproceed kayo. So ulitin ko, dapat active po yung ilalagay ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng cellphone number or mobile number ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na double check nyo na lahat, tama naman, pwede nyo na pong i-click itong create account. At pagkatapos may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-register ninyo. Pero take note guys, hindi pa ito tapos. So, nag-send pa sila ng link doon sa email address na nilagay ninyo. So, kagaya na sabi ko kanina, dapat active po and dapat within 24 hours ay na-click nyo na po yung link na nilagay nila doon kasi kung hindi nyo maklik within 24 hours, automatic pong madidelete yung application ninyo or registration ninyo. So balik po kayo ulit sa umpisa. So balik ganito po yung email na marireceive ninyo. So last step na daw ito para makomplete na yung registration ninyo. So dito may nakalagay na link. So ito po yung i-click ninyo. So pagkatapos nyo maklik yan, may makikita kayong open in browser. So i-click nyo na lang po ito. At pagkatapos mo pupunta na tayo dito sa pag-set up ng new password at confirm new password. So make sure na nasa 8 characters yung password na ilalagay ninyo. So dapat maglagay kayo ng letra, dapat may isang maliit na letra at malaking letra, then dapat may number din. Make sure na magkatulad yung new password at confirmed password na ilalagay ninyo. Pwede nyo naman pong i-check dito, i-click nyo yung show na nandito para makita nyo yung password na nilagay ninyo kung tama ba. At kung okay na at nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong set password for login. At pagkatapos may makikita kayong ganito, your account has been verified and confirmed. So ibig sabihin yan, okay na po yung registration ninyo at dito sa baba may makikita po kayong LTO client ID number dito. So mas maganda i-copy nyo or screenshot niyo or isulat niyo sa papel para hindi nyo makalimutan. Kasi napaka-importante po nito, ito po yung gagamitin niyo once mag-login kayo sa inyong LTMS portal. Make sure lang guys na matatandaan ninyo at may kopya kayo nito kasi napaka-importante talaga ng LTO client ID na ito. And dito na tayo sa baba, ilagay nyo na po yung ginawa ninyong password. So make sure tama lahat yung nilagay ninyo at kung okay na i-click nyo na po itong sign in. So ganun lang kadali at makakapasok na kayo sa inyong LTMS portal account. So makikita nyo na po lahat ng mga information na nasa driver's license niyo. At pwede rin kayong mag-take ng exam dito para makapag-renew kayo ng driver's license. At kung may mga transactions at violations kayo, makikita nyo rin po dito. At ang pinaka-importante sa lahat, makikita nyo rin po dito ang digital copy ng driver's license ninyo. So ito po ang pinaka-importante kasi once nakalimutan nyo yung driver's license niyo at nagbabiyahe kayo at nahuli kayo ng LTO officer, pwede nyo pong ipakita, basta buksan nyo lang po yung LTMS account niyo, gamitin nyo yung LTO client ID at yung password niyo. Then pag naka-open na kayo, i-click nyo itong digital ID at makikita nyo na po itong digital copy ng driver's license niyo. Ipakita nyo po yan sa LTO officer at tatanggapin po nila yan as valid driver's license. Basta sa harap nila, bubuksan nyo mismo yung LTMS account portal account ninyo. Basta makikita nyo po dito ang front side ng driver's license niyo at ang back side ng driver's license niyo. So kung ano yung nasa driver's license niyo, yun din po yung nandito kasi digital copy na po siya.